sanang mabigyan sila ng leksyon sa ginawa nila sa pag-aresto sa akin na hindi makatao at hindi makatatarungan. Hinuli ka? Ano, sinaktan ka? Tinakal po. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ano nagtulak sa inyo kung bakit lumapit ka sa amin sa pambansang sumbungan? Ano matutulong namin sa iyo? Kasi gusto ko sanang mabigyan sila ng leksyon sa ginawa nila sa pag-aresto sa akin na hindi makatao at hindi makatarungan. Dadaratsuhin muna kita. Sino bang inaaresto? Ikaw o yung pamangkin? Yung pamangkin po. O, hindi ikaw yung target. Tama? Opo. Ang paglapit mo sa amin, maganda naman, tinatanggap namin. Siguro, dapat maliwanagan ka lang. Kung narinig ko kanina, sinabi mo, Carl, na parang hinuli ka. Ano, sinaktan ka? Tinakal po. Sinakal ka. So, gusto mo magsumbong sa epekto ng problema, ang dahilan, di mo sinasabi sa amin. Ano bang dahilan? Ano bang ginawa ng pamangkin mo? Naglinis lang po ng hollow block na durog at tinagi sa baba. Okay, tapos? Padandaan yung kapitbahay nila ng babae. Natamaan daw dito sa braso. May gusto lang akong tanungin, sir. Bakit iwawalis ng iyong pamangkin itong umano'y hollow block sa alam naman niya may mga dumadaan-daan sa baba? Kasi posible talaga na makatama yun ng tao, maka-injury. Kasi matutulog na daw sila. So matutulog, imbis na inilagay sana sa plastic, maayos iniligpit, winalis na lang ng ganon, tapos nalaglag sa isang tao. So, ang gusto ko lang maintindihan, boss, dito sa parting to, parang napahirap para sa aming kumilos kasi gusto ko maintindihan ninyo. Alam mo ba kung anong kasong isinampa sa iyo, boss? Opo. Mga pulis, pag ginampan nila ang trabaho nila, hindi natin pwedeng pakialaman lalo na pag may dahilan. Kaya nga sinampahan ka ng obstruction of justice kasi nakialam ka, namagitan ka, nakatakas tuloy yung pamangkin mo, hindi naman ikaw ang target. Hayaan natin ating mga pulis gampanan ang kanilang mga trabaho. Sa bansang Amerika, kahit sa ibang bansa ka, obstruction of justice, maaresto ka talaga. Makukulong ka kasi naging balakid ka roon. There's such thing as obstruction of justice. Ang ibig sabihin, teka muna, hindi ikaw yung target pero nakialam ka, hinarang mo. Hindi po pwede yun. May mali tayo roon makita, boss. Usapin natin yung si Police Executive Master Sergeant Celestine. Magandang umaga po sa inyo. Sir, yes, sir. Magandang umaga po. BMC Bilan ng PS6. Alright. Chief Invest po. Yeah. Ano Sir, po yung paglilingkod namin, sir? Sir, gusto ko lang muna tanungin, ano pong panig ng ating kapulisan regarding dito sa inirereklamo nitong ni Dionisio Melendres dahil umano'y sa pananakit daw sa kanya at siya daw ay hinuli for obstruction of justice at iba pa. Sir, kapag halimbawa, kung totoo man na nangyari yan, ang kapulisan naman po, hindi naman po natin pinotolerate yan. Kung may complaint naman po siya, pwede naman po siya magreklamo kung saan po siya judicial body po. Ano po ba, sir, yung explanation ng police? Kasi may nakikita tayong video dito. Gusto ko lang malaman yung side ng police. Actually, sir, yung complaint po na yan ay nag-emanate dito sa complaint mag-ama, Almonicar, saka si Rhea, saka si Almonicar Ray, which na they sought police assistance dito sa police station 6 noong 2 a.m. in the morning, May 30, 2026, which is itong station po naman natin, sir, nagbigay ng police assistance po. So, nagpadala kami ng police through Hilux Toto in the person of PSSG Bertin and PSSG Santos. Sa complaint po nila na alleged alarm scandal against Jordan. So, upon arrival sa area po, sir, the victim personally and pinpointed to Jordan na siya po yung nanakit po dito sa victim natin. So immediately and subsequently, they effected the arrest of this Jordan. Ngayon, nung pinoses na nila itong si Jordan, nag-interfere po yung children niya, si Mr. Dionisio po, Amante Melendres. Now, saying in vernacular na, bakit yung nahuli pamangkin ko? Wala kayong warrant, ipapatulpo ko po kayo. Tapos pinagmumula po yung kapulisan natin. In that juncture, ang nangyari po, nakatakas tong si Jordan. So, dahil dyan sa obstruction of justice, they effected the arrest of Dionisio Amante Melendres for violation of Article 151, yung disobedience to police, saka yung PD 1829 po. So hence his arrest at saka yung inquest proceeding po. Alright. Okay. Sarge, ako yung nagpapasalamat doon sa binigay mong panig ninyo kasi kami balanse po rito. Naintindihan ko naman po yung trabaho ng pulis. Pero during that time na pinupusasan po ninyo yung kanyang pamangkin, was he under arrest or was he basically being detained for a time being habang nag-iimbestiga kaya nagkaroon ng commotion? During that time, nung pinupusasan pa yung tao, tinuro nung tao na siya po yung nanakit sa... Nanakit po. Tinuro po yung nanakit yung pamangkin niya, tama?
Opo, sir. Ayun. So may victim po rito na kumingi ng responde sa inyo, sir. Parang ganon. Yes, sir. Opo. Tapos rumisponde naman ang mga pulis natin. Responde naman po kasi Okay, immediately sige. thereafter. Alright. So maraming salamat sa pagbigay ng linaw po, Sarge, ha? Salamat po. Tesa nyo kami tagahanga, sir. Alright, Thank you po, sige. sir. Thank you po. Sige, okay. Sige. Naintindihan mo ba, boss? Kasi kami naman tinanggap namin na yung reklamo mo. Kaya lang kami, nasabi namin, may reklamo tsaka rumisponde sila doon. Nire-restrain yung pamangkin mo, nagkaroon ng commotion, pumasok ka ngayon, nauwi tuloy, nakatakas yung pamangkin mo, na siya yung tinuturo yung salarin doon sa mga nagre-reklamo, rumisponde ng pulis. Kaya hindi lang nagampanan ng tungkulin nila, ikaw ngayon ang inaresto tuloy, obstruction. Naintindihan mo ba, boss? Ano ko lang kasi sir, nagsalita lang ako na bawal mag-aresto ng ganun. Bigla agad akong binaltak nila at kinaladkad. Tanong ko, bakit mo sinasabing bawal mag-aresto? May reklamo, rumisponde sila. Hindi naman sila pumunta roon, parang tinarget. Sa akin lang, para maintindihan mo. Hindi naman sa dinidepensahan natin, ano? Kasi kung wala tayo sa lugar, hindi natin pwedeng pagtakpan yung bagay na ganyan. Ano ba? Ano ba ang nangyari di sa kaso mo? Nasampahan ka ba ng kaso? Opo, tsaka kinulong po ako ng 2 linggo mahigit. 2 linggo ka na kulong? Opo, tapos nagpiyansa lang ako po. Nakapagpiyansa ka dahil nakulong Dahil sa ka. alarms and Sa alarm and scandal. Okay. Well, anyway, so tuloy pa rin naman ang kaso mo, hindi ba? Attorney Batas Mauricio, sa linya ka ba ngayon? Attorney, good morning. Good morning po, Ginoong Ben Tulfo. Good morning po sa ating mga panauhin. Well, ako po isasang-ayon doon sa sinabi ng pulis na nakapanayam nyo kanina. Kung may reklamo po itong ating complainant, dadalhin na lamang po niya sa kaukulang ahensya, sa mga hukuman, sa piskalya, o di kaya sa Philippine National Police, Internal Affairs Bureau, kung ano po man yung kanilang administrative machinery. Kasi tama po yung pulis. Kung may reklamo po ang mamamayan, kailangan po nilang tumindig at kailangan nilang usigin yung pulis kung inakala nilang hindi gumawa ng tama. Ang problema po kasi maraming mamamayang Pilipino, paumanhin po, ang magrereklamo pero hindi po ipinopursige yung reklamo laban sa pulis. Kaya nangyayari po, napapawalang sala. So ang payo po natin, kung talagang nasaktan po itong ating complainant at may reklamo, magsampa po siya ng kaso. Ginoong Ben Tulfo. Okay. Nakatulog na ata yung complainant natin, ha? O ganito na lang, magsampa na po kayo ng kaso na lang. Di naman kaya, ha? Pero di kami makikialam kasi ginampanan ng pulis ang kanilang trabaho. Sa silang bagay siguro, tutulong kami sa inyo. Di sa parting to, medyo pass muna kami, ha? Sana maintindihan niyo po, ha? Huwag po kayo mag-ano, kinaan na loob. Huwag mang Dionisio, relax ka na lang. Para ka namang nalugi ng sandamakmak dyan, oh. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.